what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Naka-aqua training ang Gilas Pilipinas, napakita na po natin noong nakaraan yan. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, itong mga pahayag ni Justin Brownlee about po sa kanyang kalusugan at ang gusto pang mangyari ni Coach Tim Cone dito sa Gilas Pilipinas. At kailan nga ba lilipad ang Gilas papunta ng China? So yan po yung ating tatalakayin at pag-uusapan sa video ito. Pero bago yan, ako po'y maglalambing. Kung nagugustuhan nyo po at napadaan lang po kayo sa ating YouTube channel, please hit like, share, comment down below. And don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Mga ka-shooters, matapos nga po ang 81-86 win ng ating Gilas Pilipinas, Coach Tim Cone, malaki pa ang ine-expect sa Gilas Pilipinas. Hindi lang po yan yung kanyang gustong mangyari. No, mayroon po tayong 58% outside shooting kagabi. Laban po dito sa SG Sakers ng Korean Basketball League. So ano nga ba nakikita pa ni Coach Tim Cone? Ano pa nga ba ang kanyang pinaplano para palakasin ang Gilas Pilipinas? Well, hindi pa po siya satisfied dito sa 58% shooting outside. So gusto siguro ni Coach Tim Cone, umabot pa to ng 75 to 80% outside shooting. Well, kaya naman pong punuan yan, mga shooters. Ito pong ganitong klaseng outside shooting. Nandyan po si Marcio Lassiter, syempre. Nandyan si Arvin Tolentino. Nandyan si Calvin Optana. Nandyan si Justin Brownlee. Nandyan din po etong si Scottie Thompson, of course. Diba? So napakaraming naidagdag na shooting. Nandyan din po si Kevin Louis Alas para kay Coach Tim Cone. Diba? So 58% outside shooting, hindi pa siya satisfied. So napakaganda ng nakikita niya para sa Gilas Pilipinas. Kahit po sabihin natin na ito ay mga matatanda na, no, etong nakasala ngayon sa ating Gilas Pilipinas players. Yung mga kamay naman po niyan, mga bata pa. No, kapag oras po niyan nag-click yung outside shooting nila, kaya pong lagpasan itong 58% na ginawa po nila laban po dyan. So mambubulaga po sila. Pwedeng mambulaga itong mga ito sa mga makakalaban natin dyan po sa China sa Asian Game, mga shooters. Dahil yun po yung hangad ni Coach Tim Cone. Yan po yung nakikita niya rito. Diba? Sabi naman po ng Korean team, mga shooters, malakas yung Gilas Pilipinas. Although all-star selection sila. Yun ang sabi po ng Korean team na nakalaban po nila kagabi ng SG Sakers. Although sila po ay selection at national team ng Pilipinas, at ito naman daw Korean team ay isang ball club. Pero kahit na ball club yan, mga shooters, at hindi sila yung selection ng Korean team, malakas po ito. Kasi may mga import po yan na nakasalampak po dyan sa kanilang lineup. Diba? At nung nakaraan pong season ng KBL, hindi po biro-biro din ang inabot po nito. No? Dahil nagkaroon po sila ng 38, if I'm not mistaken, 38 wins and 14 losses. Ito pong SG Sakers. So hindi po biro yung kuponan na nakalaban ng ating Gilas Pilipinas kagabi. Kahit hindi po yan national team ng Korean, nakita po naman natin kung paano lumaban. Pinahirapan din po yung ating Gilas Pilipinas at muntik pa pong natalo etong ating Gilas Pilipinas dito kung hindi po uminit yung shooting, hindi po gumanda yung laro ni Justin Brownlee in the fourth quarter, late fourth quarter, di gumanda yung laro ni Calvin Optana, and of course yung magandang ambag ni Arvin Tolentino, malamang natalo pa po tayo na itong mga to. Pero syempre hindi papayag ang isang Coach Tim Cone na matalo ang Gilas Pilipinas diyan, mga shooters. Diba? Isa pa nga sa pinaplano ni Coach Tim Cone, etong ang gusto niyang maging defensive team. No? Gusto niya maging defensive team sila. So doon sa score na 81, mga shooters, 81 na na-score ng SG Sakers, natataasan pa po diyan si Coach Tim Cone. Siyempre kung defensive team ka, dapat mas mababa pa po diyan, around 70, 75 points, 60 points yung maibigay mo doon sa kalaban mo. At ikaw mag-average ka ng line of 8, line of 9, so napakaganda po ng defensive mo noon at maganda ang opensa noon. Diba? So ganun po yung gusto mangyari ni Coach Tim Cone dito. Sa kabila po ng kanyang pagkakaroon ng 58% outside shooting, hindi pa po siya nakontento. No? Gusto niya po taasan pa yan. And hopefully magawa po nila yan. At ngayong araw, mga shooters, may training pa itong ating Gilas Pilipinas. So may adjustment pa itong mangyayari para sa kanila.
At syempre pagdating naman po nila diyan sa China, lilipad po sila mga shooters sa bukas pa po ang alis. Supposedly dapat po ngayon ang alis ng ating Gilas Pilipinas dahil sa inaantay pa nga po nila ang desisyon no netong organizing committee ng China China diyan sa Asian Game. Inaantay pa po nila yung desisyon patungkol po kay Calvin Abueva at kay Jason Perkins. Inaantay pa po nila yung desisyon diyan. So waiting pa po sila kaya hindi pa po sila aalis at naniniwala si Coach Tim Cone na may pwedeng mangyari ngayong araw or bukas bago sila tumungo diyan sa China. So antayin po natin yan mga shooters dahil nakasalukuyan po yung problema about kay Calvin Abueva and Jason Perkins ay nakabinbin pa rin po yung usapin diyan po sa organizing committee ng China. So antayin po natin at inaantay rin po nila Coach Tim Cone kung ano nga ba magiging desisyon. Sa palagay natin, kayo mga shooters, sino nga ba ang tatanggalin? If ever po makapasok yung Jason Perkins dito, sino nga ba ang tatanggalin ni Coach Tim Cone dito sa Gilas Pilipinas? Ako sa aking paningin, siguro hindi na kailangan yung isang Chris Ross. No, kung halimbawa man pong mawawala, no, maibabalik yung Calvin Abueva, so hindi nakakailanganin yung isang Chris Ross. Hindi ko lang po alam kung sino yung trip ni Coach Tim Cone na isama pa doon sa Final 12 niya. If ever pong ma-approve yung Calvin Abueva, dahil kasalukuyan mga shooters, ulitin po natin, inaayos pa po ni President, POC President Bambol Tolentino, dyan po sa China, nakikipag-usap pa rin po siya. Ngayon po yung opening, ngayon po ang opening niya ng Asian Game mga shooters dyan po sa China. So karamihan po ng ating atleta na andyan na rin po yung maagang sasalang sa mga iba pa pong sporting event ng Asian Games. So naandyan na po yan. Yung ating pong basketball team, dapat supposedly ngayon po yung alis pero pinagpaliban po nila bukas kasi umaasa pa si Coach Tim Cone, umaasa pa ang buong Gilas Pilipinas na maisasama si Jason Perkins at si Calvin Abueva dito sa lineup ng ating Gilas Pilipinas. So 24 po ang alis ng ating Gilas Pilipinas mga shooters papunta po ng China. Ito naman pag-usapan natin at tatalakayin natin yung about naman dito sa mga kalagayan ni Justin Brownlee. Ika nga ni Justin Brownlee kagabi, sabi niya hindi pa ako 100% after my surgery. Pero gusto kong ibigay ang aking 100% sa paglalaro. Diba? So gusto ni Justin Brownlee, kahit hindi siya 100% yung kanyang kalusugan, pero yung laro niya gusto niyang isagad sa 100%. Napakaganda ng pananaw ng isang Justin Brownlee mga shooters. Isang pusong warriors na makikita mo sa kanya. Nananalaytay yung dugong Pilipino kay Justin Brownlee mga shooters na gusto niyang ipagkalandakan na ang pusong Pinoy, no, na may puso siyang Pinoy sa ating mga Pinoy. Yun. Natumbok natin mga shooters. No, dahil kung nyo imagine, hindi siya 100% after nga po nung kanyang surgery, pero gusto niyang ilaro, ibigay yung 100% niya. 'Di ba? Kayo mga shooters, ano ba yung nakikita niyong pagkukulang ng Gilas Pilipinas kagabi sa naging laban po natin diyan sa SG Shakers na kupunan ng KVL team, 'di ba? Ano po yung mga nakita niyo na pagkukulang ng ating Gilas Pilipinas? Well, natakil ko na po 'yan do sa ating highlights kagabi, mga shooters. No, ulitin po natin kung ano po ang inyong opinion patungkol po doon sa mga pagkukulang ng ating Gilas Pilipinas. Kasi sabi ni Justin Brownlee nga, mga shooters, na gusto niyang ibigay yung kanyang 100% sa paglalaro. Although hindi siya 100%. Sabi naman ni Coach Tim Cone, gusto niya taasan pa yung 58% outside shooting ng ating Gilas Pilipinas. At gusto niyang maging defensive team po tayo. So ang ibig sabihin po niyan mga shooters, kapag naging defensive team tayo, yung 81 score na kailangan pong bawasan yun. So dapat 75 pababa ang score ng ating mga makakalaban. Kung pag naging defensive, ako po kasi as a coach, kapag sinabi kong defense, dapat hindi nakaka-score. Most especially mga shooters, yung mga malalambot na basket, yung malalambot na tira, hindi po dapat yung kung defensive team ka. 'Di ba? So yun po yung plano ni Coach Tim Cone dito sa pagsabak nila sa nalalapit na Asian Game. Napakaganda po ng kanyang pangitain, napakaganda po ng kanyang plano para sa ating Gilas Pilipinas. Mga shooters, kung naiintindihan po nating lahat
no, na kapag ang isang koponan naging defensive team, matatag ang depensa, maganda ang maging opensa, sinisiguro po natin yan mga shooters na malaki ang tsansang manalo ng koponan na maganda ang depensa at maganda ang opensa. Ayan lang po yung ating video. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Maraming salamat. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso.